Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,571-99. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bukod doon, nagsinungaling din si Alvin sa kanyang asawa. Kay Megan, sa kanyang anak na lalaki, at sa kanyang anak na babae para hindi sila mag-alala tungkol sa kanya. Katulad ni na Raymond at Rosa, sinabi niya sa kanila na pupunta siya sa Realm of God sa pamamagitan ng 9 Serenities Battlefield. Kung alam nila na pupunta siya sa Realm of God sa pamamagitan ng Realm Battlefield, susubukan nila siyang pigilan. Gayunpaman, determinado siyang pumunta sa Realm of Gods at walang sino man ang makakapagpabago ng kanyang isip. Sa susunod na 300 taon, manatili at maglinang dito. Maglalagay ako ng isang formation dito at mag-iiwan ng ilan sa Heaven and Earth Spirit Energy sa aking little world dito. Kung walang magiging problema, ang Heaven and Earth Spirit Energy ay tatagal ng mahigit 500 taon. Nag-aalala si Alvin na ang kanyang pamilya at mga kaibigan, lalo na ang kanyang anak na lalaki at babae, ay hindi handang manatili sa makamundong kaharian kung saan mas mababa ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Kaya naman, bago siya umalis, sa tulong ng banal na tubig na naglilinis ng mundo, naghulma siya ng isang formation at nag-iwan ng ilan sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa kanyang maliit na mundo sa formation. Nang matapos siya, ang masaganang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay kumalat sa hangin. Munting Megan, hintayin mo ako, sabi ni Alvin kay Megan nang sila na lang dalawa. Hindi niya matiis na makita ang lungkot sa mukha ng kanyang pamilya kaya sinabihan niya si Megan na ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang pag-alis pagkatapos niyang umalis. Pagkatapos bumalik sa Devata Realm. Sister Water, mayroon ba akong dapat bantayan sa Realm Battlefield? Tanong ni Alvin habang papunta siya sa transportation formation na magdadala sa kanya muli sa 9 Serenities Battlefield. Dapat mong bantayan ang lahat, seryosong sabi ng World Cleansing Divine Water, pagdating sa Realm Battlefield, kailangan mong umalis sa lalong madaling panahon. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang makarating malapit sa isang formation na maglalabas sa iyo mula sa Realm Battlefield. Kung hindi, kailangan mong maghanap ng transportation formation. Hindi yun mainam dahil nanganganib kang makasalubong ang mga Diyos doon. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas, mamamatay ka kung may gagawa ng hakbang sa iyo. Mabuti na lang at hindi sila bibigyan ng puntos ng Realm Battlefield para sa pagpatay sa iyo dahil hindi ka mula sa Realms of Gods. Kaya naman, hindi lahat ng makakasalubong mo ay magtatangka sa iyong buhay. Gayunpaman, dapat mong malaman na maraming pumapatay ng walang katwiran. Marami ang karaniwang inaapi kaya kapag nakakilala sila ng isang taong mas mahina kaysa sa kanila, papatayin nila ang mga ito para lang mailabas ang kanilang mga pagkabigo at galit sa kanilang mga puso. Kailangan mong kumilos ayon sa mga pangyayari kapag naroon ka. Kung may pagkakataon kang makipag-alyansa sa isang tao, dapat mong samantalahin ang pagkakataong iyon upang umalis sa Realm Battlefield sa lalong madaling panahon. Kailangan mong ibaba ang iyong pride at humingi ng pabor sa kanila kung kinakailangan. Dapat mong tandaan na ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling buhay. Kailangan mong gawin ang anumang kinakailangan upang mabuhay, seryosong sabi ng World Cleansing Divine Water. Nag-aalala ito na baka mahirapan si Alvin na lunokan ang kanyang pride matapos makamit ang napakaraming bagay sa Devata Realms. Higit sa lahat, kailangan mong siguraduhin na ang pag-iral ng 5 banal na elemento at ng 7 Orifice Exquisite Sword ay mananatiling sekreto. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka, masungit na sabi ng World Cleansing Divine Water. Sige. Time na tumango si Alvin. Hindi na kailangang sabihin, alam din niya ito. Sa kanilang paglalakbay, marami siyang natutunan tungkol sa Realm Battlefield mula sa World Cleansing Divine Water. Alam niyang ang mga papasok ay papatay sa mga kalaban para makakuha ng puntos mula sa kanila. Natural lamang na hindi ito naaangkop kay Alvin. Kapag nakaipon na sila ng sapat na puntos, bibigyan sila ng akses sa isang lihim na kaharian na iniiwan ng isang supreme powerhouse at gagamitin ang mga puntos na kanilang naipon upang ipagpalit sa mga kayamanan. Ang Realm Battlefield ay walang dod ang isang lugar na puno ng maraming hindi inaasahang engkwentro. Kaya naman, sa tuwing magbubukas ito, ang mga mula sa Realms of Gods ay nagkukumpulan papunta sa Realm Battlefield.
Bukod doon, marami rin sa kanila ang pumapasok sa realm battlefield upang sanayin ang kanilang mga sarili. Hindi na kailangang sabihin, ang realm battlefield ay mas mapanganib kaysa sa. Sa madaling salita, ang realm battlefield ay puno ng iba't ibang hindi inaasahang engkwentro na iniwan ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Kaya naman, sa tuwing magbubukas ang realm battlefield, hindi mabilang na tao mula sa realms of the gods ang papasok upang mapataas ang kanilang antas sa pamamagitan ng mga merito. Ang ilan sa kanila ay pumapasok pa nga para makakuha ng karanasan. Nang makabalik si Alvin sa Nine Serenities Battlefield, nakahanap siya ng liblib na lugar bago niya inilabas ang 5 banal na elemento mula sa kanyang maliit na mundo upang magamit nila ang natitirang enerhiya ng iba pang mga banal na elemento upang basagin ang hadlang ng Nine Serenities Battlefield na magdadala sa kanya sa Realm Battlefield. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga harang ng Nine Serenities Battlefield at ng Realm Battlefield ay napakahirap basagin. Tanging ang mga emperador ng mga Diyos o yung mga mas malakas ang may lakas na basagin ang mga ito. Gayunpaman, ang mga Diyos, kabilang ang mga kataas-taasang Diyos, ay hindi gagawa ng ganoong bagay dahil maaari silang mawala ng buhay kung sila ay dadalhin sa Nine Serenities Battlefield. Nag-cultivate na sila sa ganoong kataas na antas kaya mas pinahahalagahan nila ang kanilang buhay. Dahil ang Nine Serenities Battlefield ay nabuo mula sa kapangyarihan ng isang supreme powerhouse, ang mga paghihigpit, na nagbabawal sa mga Diyos na makapasok, ay natural na ipinapatupad ng enerhiyang iniwan ng supreme powerhouse. Kaya naman, kahit na sila ay mga emperador ng mga Diyos o supreme gods, hindi nila malalampasan ang mga paghihigpit. Swoosh! 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 Matapos maglaan ng kalahating araw para maihanda ang kinakailangang formation, ginamit ng 5 banal na elemento ang kanilang mga kapangyarihan upang sunugin ang natitirang enerhiya mula sa iba pang mga banal na elemento upang buhayin ang formation. Di nagtagal, isang misteryoso at nakakatakot na enerhiya ang lumitaw at umalingaw-ngaw sa hangin sa mas mabilis na bilis. Maliit na butas lang ang magagawa natin sa harang at hindi ito magtatagal. Mananatili itong bukas ng 2 hininga lang. Manatiling alerto at maghanda para umalis. Wala nang pangalawang pagkakataon kung mabaigo tayo, sabi ng World Cleansing Divine Water kay Alvin bago ito bumalik sa kanyang maliit na mundo kasama ang iba pang mga divine elements. Sa sandaling ito, bukod sa banal na puno ng buhay at sa 5 banal na elemento, wala nang natitira sa maliit na mundo ni Alvin. Matapos ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms, pinalaya na niya ang pares ng mga dragon ng Ning. Matamang tinitigan ni Alvin ang umiikot na enerhiya matapos niyang selyuhan ang kanyang maliit na mundo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nararamdaman niyang lumalakas ng lumalakas ang enerhiya. Hindi niya inaasahan na ang pagsunog ng mga enerhiya ng mga banal na elemento ay makakagawa ng ganito kalakas na enerhiya. May isip lamang ng isa ang lakas ng enerhiyang malilikha nila kung sila ay masusunog sa kanilang buong anyo. Sa oras na ito, isang puwang na punit ang lumitaw sa hangin. Unti-unti itong lumaki hanggang sa umabot na ito sa 1 metro ang haba. Kasabay nito, ang enerhiyang nagpapaikot ay lalong humihina. Sa sandaling ito, ngayon na, kumislap ang mga mata ni Alvin nang siya ay maging isang guhit ng lilang liwanag at tumama sa luhang espasyo. Pagkatapos ng isang hininga, huminahon ang luha, at bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Matapos makapasok sa espasyong luha, naglakbay si Alvin sa isang daanan, ginagabayan ng 5 enerhiya na may iba't ibang kulay. Pinrotektahan din siya ng mga enerhiyang ito mula sa kaguluhan sa kalawakan. Hindi nagtagal at nakita ni Alvin ang isa pang puwang sa unahan. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, si Alvin ay inilabas mula sa daanan habang ang 5 enerhiya ay naglaho. Pagkalabas niya mula sa espasyong punit, agad na gumaling ang punit. Kaya ito ang Realm Battlefield na nabuo mula sa banggaan sa pagitan ng mga Realm of Gods. Pinagmasdan ni Alvin ang kanyang paligid. Ito ay mapanglo, at madilim ang langit. Nakita niya ang maraming burol kung saan ang mga buto ay nakatambak sa hangin. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na may bahid ng ilang maitim na likido na malamang ay dugo. Ang buong lugar ay nakakatakot na tahimik din. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Alvin sa sandaling ito. Hindi niya hinayaang mabulag siya ng kanyang mga nagawa sa Devata Realms at nanatili siyang alerto.
Batay sa World Cleansing Divine Water, kadalasan, tanging ang mga hari ng mga Diyos o mas malakas pa ang papasok sa mapanganib na larangan ng digmaan sa realm. Sa katunayan, hindi maraming hari ng mga Diyos ang maglalakas loob na pumasok sa lugar na ito. Karamihan sa kanila ay mga Panginoon ng mga Diyos. Kailangan kong makahanap ng lugar para makaalis ako sa lugar na ito. Sabi ni Sister Water, maraming base camp dito. Ligtas na lugar ang mga base camp dahil walang sino man ang maaaring gumamit ng kanilang divine energy o soul energy doon. 3,572. Bukod pa riyan, ang mga base camp sa realm battlefield ay may mga transportation formation na patungo sa realms of gods. May malalaki at maliliit na base camp. Ang malalaking base camp ay kabilang sa iba't ibang realms of gods na tanging ang kani-kanilang mga naninirahan lamang ang makakarating dito. Sa kabilang banda, kahit sino ay maaaring makapasok sa maliliit na base camp. Ang mga transportation formation sa maliliit na base camp ay patungo sa mga realms of gods na nagbanggaan. Inulit ni Alvin ang mga salita ng World Cleanse Divine Water sa kanya. Sinabi rin ng World Cleansing Divine Water kay Alvin na sarili niya lang ang maaasahan niya sa realm battlefield. Hindi niya dapat buksan ang kanyang little world dahil ilalantad nito ang 5 divine elements at ang divine tree of life. Bukod doon, ipinaalala rin niya sa kanya na ang 5 divine elements ay papasok sa estado ng pagtulog upang tunawin ang enerhiya ng kanilang mga katapat. Bukod sa Chao Divine Flame na mag-e-evolve tungo sa ika-9 na anyo nito, ang iba pang mga divine elements ay mag-e-evolve tungo sa kanilang ika-8 anyo. Hanggat hindi sila naaantala, napakataas ng tsansa ng tagumpay. Napakahalaga na hindi sila maabala sa panahong ito dahil ang anumang kaguluhan ay maaaring magresulta sa pagkabigo. Nagpasya si Alvin na huwag gambalain ang 5 banal na elemento maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kahit na maharap siya sa sitwasyong nanganganib ang buhay o kamatayan, kung hahatulan niyang hindi siya matutulungan ng 5 banal na elemento, hindi niya sila guguluhin. Tutal, kahit mamatay siya, ang kanyang 5 banal na elemento ay mabubuhay at magpapatuloy sa kanilang pagbabago. Bagamat kapwa kapaki-pakinabang ang kanyang relasyon sa 5 banal na elemento, iginagalang niya sila. Maraming beses na nila siyang tinulungan noon, at nagpapasalamat siya sa kanila. Kaya naman, ayaw niya talagang guluhin sila ng walang mabuting dahilan. Swoosh! Ginamit ni Alvin ang kanyang teleportation profundity upang maglakbay sa realm battlefield. Tinawid niya ang tiwangwang na disyerto, nagtatago sa mga burol, bundok, at kagubatan. Bagamat hindi mabisa ang ganitong paraan ng paglalakbay, ito lamang ang tanging paraan. Tutal, ang paglipad ay masyadong kapansin-pansin. Hanggat hindi sinasadyang suriin ng mga Diyos ang kanilang paligid, hindi nila mararamdaman si Alvin. Gayunpaman, hindi makakaiwas si Alvin sa kanilang mapapansin kung gagawin nila ito. Si Alvin ay tensyonado at maingat habang naglalakbay sa larangan ng labanan ng kaharian. Tutal, ang isang mahinang tulad niya ay maaaring mapatay sa isang iglap lamang. Sana may base camp pagkatapos kong makatawid sa desyertong ito. Ligtas ako basta't papasok ako sa base camp dahil sa formation na itinayo ng mga superior powerhouse. Naglakbay si Alvin ng walang anumang problema sa una at ikalawang araw. Sa ikatlong araw, nakakita siya ng isang taong lumipad lampas sa kanya sa napakabilis na bilis. Napakabilis nito kaya nahirapan siyang mahuli ang galaw. Siguro isa siyang Panginoon ng Diyos o isang napakalakas na hari ng Diyos, naisip ni Alvin sa sarili. Naalala niya si Eliot, ang Temple Master ng Title Temple, na isang simpleng hari ng Diyos na ang bilis ay mas mabagal kaysa sa taong kanyang nakasalamuha. Pagkalipas ng isang buwan, wala pa ring natatagpo ang base camp si Alvin. Sa panahong ito, mga 10 katao na ang nakita niya. Halos hindi niya napapansin ang galaw ng pinakamahina sa 10. Kung tungkol naman sa pinakamalakas, ang mga imaheng iniwan nila ang nakita niya. Hindi pa siya nakaramdam ng higit na kawalang halaga kaysa noong nakaraang buwan. Sa katunayan, pinaghihinalaan niya na ang ilan sa mga nakasalamuhan niya ay naramdaman na siya ngunit hindi niya ito maabala dahil sa kanyang kahinaan. Sa kanilang paningin, malamang na hindi siya naiiba sa isang langgam. Sa oras na ito, pagod na si Alvin. Kung makakahanap lang siya ng ligtas na lugar para magpahinga, pakiramdam niya ay maaari na lang siyang umupo ng tahimik at walang isipin sa susunod na 2 taon.
Sana makakita ako ng base camp sa lalong madaling panahon, maingat na nagpatuloy si Alvin sa paggala sa realm battlefield. Sa isang kisap mata lang, lumipas na naman ang kalahating buwan. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Nararamdaman niya ang hangin na parang may patungo sa kanya. Sa isang kisap mata lamang, isang mabait at maamong matandang lalaki na nakasuot ng berdeng mahabang damit ang lumitaw sa harap ni Alvin. Isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang maulap na mga mata. Hindi napansin ni Alvin ang galaw ng matanda. Para bang bigla na lang lumitaw ang matanda sa harap niya. Ito pa lamang ang nagpapatunay kung gaano kalakas ang matanda. Hindi siya nag-aksaya ng oras at dali-daling yumoko. Pagbati, Senior. Sinuri ng matandang lalaki si Alvin bago niya sinabi, napakatapang ng isang demigod na pumasok sa realm battlefield. Napangiti ng mapait si Alvin. Senior, hindi ko intensyon pumunta sa realm battlefield. Malas ko at nakasalubong ko ang dalawang eksperto sa gitna ng labanan. Pagkatapos noon, nadala ako sa banggaan at na spatial turbulence bago napunta sa lugar na ito. Sa katunayan, ang world-cleansing divine water na nakaisip ng dahilan na ito para sa kanya. Kaguluhan sa espasyo. Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Alvin. Ikaw. Nakasalubong mo ba ang dalawang kataas-taasang Diyos na naglalaban? Sa tingin ko. Tumanggaw si Alvin. Nabalitaan kong tanging ang mga kataas-taasang Diyos lamang ang kayang punitin ang tela ng kalawakan. Umiling ang matanda at sinabing, hindi nakakapagtaka na hindi ko naramdaman ang tanda ng iyong merito. Kadalasan, ang mga papasok sa realm battlefield ay binibigyan ng token na may aura na tumutugma sa realms of gods na kanilang pinanggalingan. Kaya naman, bahagyang nagulat ang matanda na walang token si Alvin. Yumuko muli si Alvin at magalang na nagsabi, Senior, isang buwan na akong naghahanap ng base camp. Maaari mo ba akong akayin papunta sa base camp? Hindi na hinintay ang sagot ng matanda, nagpatuloy siya ng tame time na sinabi, kung handa mo akong tulungan, ipinapangako kung hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan ngayon. Ipinapangako kung gagantihan ko ito sa hinaharap. Alvin. Ngumiti ang matanda. Magandang pangalan iyan. Gayunpaman, paano maibabalik ng isang demigod ang pabor sa isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos? Umiling ang matanda at sinabing, inakay ako ng tadhana papunta sa iyo kaya nilapitan kita dahil sa kuyusidad. Sumama ka sa akin. Sa bilis ko, hindi tayo magtatagal para makarating sa base camp. Salamat, Senior. Tuwang-tuwa si Alvin. Pakiramdam niya ay nabuhay siyang muli. Habang naglalakbay, magalang na nagtanong si Alvin, Senior, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan at kung saang puwersa at kaharian ng mga Diyos ka nagmula? Binata, balak mo ba talagang suklian ang kabaitan ko? Tanong ng matanda nang may mabait na ngiti nang marinig ang tanong ni Alvin. Senior, pakisagot naman po ako, taos-pusong sabi ni Alvin. Ang pangalan ko ay Noah. Isa akong elder ng Glorious Heaven Sect sa Profound Energy Land, sabi ng matandang lalaki habang umiiling. Pagkatapos, nagtanong siya, kumusta ka naman? Taga Profound Energy Land ka rin ba? Oo, sagot ni Alvin, gayunpaman, galing ako sa isang liblib na lugar kaya hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Glorious Heaven Sect. Isa lamang akong tulakan na naninirahan sa ilalim ng balon. Ang Glorious Heaven Sect ay hindi isang malaking sekta. Natural lang na hindi mo pa ito naririnig, nakangiting sabi ni Noah, nagkataon lang na taga Profound Energy Land ka rin. Mukhang nakatadhana na ang ating pagkikita. Oo nga. Tumanggaw si Alvin habang inaalala ang impormasyon ng matanda. Determinado siyang suklian ang kabaitan ng matanda kung maaari. Pagkalipas ng 2 araw, nakarating na tayo. Nakita ni Alvin ang iba't ibang figure na gumagalaw sa isang lugar na nababalutan ng halos malinaw na gininto ang harang. Maraming sinaunang gusali rin ang kikita roon. Alvin, Palam, sabi ng matandang lalaki pagkatapos ipadala si Alvin sa base camp. 3,573. Salamat, Senior. Yumuko si Alvin nang may paggalang kay Noah. Hindi siya makakarating ng ligtas sa base kung wala ang matandang lalaki. Hindi niya malilimutan ang kabaitan ni Noah habang buhay. Sana magkita tayong muli sa hinaharap, nakangiting sabi ni Noah. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis.
Nakita niyang tunay na nagpapasalamat si Alvin sa kanya, at maganda ang impresyon niya kay Alvin. Gayunpaman, hindi niya sineryoso ang pangako ni Alvin na gagantihan siya. Bagamat siya at ang sektang kinabibilangan niya ay hindi gaanong maimpluwensya sa Profound Energy Land, kung ikukumpara, si Alvin, na isang demigod lamang, ay mas mahina kaysa sa kanya. Kaya, hindi niya inakala na makakagantihan siya ni Alvin. Pinagmasdan ni Alvin ang matanda hanggang sa mawala ito sa paningin. Kasunod nito, pinagmasdan niya ang paligid at nakinig sa mga usapan sa paligid. Ang kanyang paglitaw ay nakakuha ng atensyon ng marami dahil bihira ang isang demigod na lumitaw sa realm battlefield. Marami sa kanila ang nag-akala na narito lamang siya para manood ng palabas at nasa ilalim ng proteksyon ni Noah na siyang nagdala sa kanya rito. May chismis na isang intermediate Emperor of God sa Zen Boundary Land ang namatay kamakailan lamang. Tila, siya ay pinatay ng isang advanced Emperor of Gods mula sa Orleans sa Profound Energy Land. Sa sandaling ito, isang pag-uusap ang nakakuha ng atensyon ni Alvin at ng marami pang iba. Nagtatakang tumangala si Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang nakakausap lang. Namatay ba ang isang intermediate na emperador ng mga Diyos? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Muli, bumaha ang kanyang puso ng ginhawa at pasasalamat nang maalala niya si Noah na ligtas na nagpadala sa kanya sa base camp. Sa pagkakataong ito, may isa pang nagsabi, isang intermediate Emperor of Gods ang namatay. Siguradong may alitan sa pagitan nila. Tila walang pakialam ang advanced Emperor of Gods kung ang intermediate Emperor of Gods na pinatay niya ay mula sa isang kilalang puwersa. Ang intermediate Emperor of Gods ay miyembro ng Rotating Wheel Sect sa Zen Boundary Land, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang sekta ng umiikot na gulong. Natanto ito ng mga tao sa paligid. Hindi nakakapagtaka. Nabalitaan ko na 400 taon na ang nakalilipas, isang simpleng Emperor of Gods mula sa Rotating Wheel Sect ang pumatay sa isang tao mula sa Orleans sa Profound Energy Land. Tila ito ay isang paghihiganti ng Orleans. Mukhang hindi mawawala ang sama ng loob sa pagitan ng Rotating Wheel Sect at ng Orleans sa malapit na hinaharap. Mukhang magkakaroon tayo ng isang kawili-wiling palabas na mapapanood sa lalong madaling panahon. Matapos makinig sa usapan, isa sa mga tanong ni Alvin ay nasagot na sa wakas. Nalaman niya na ang Realm Battlefield ay nilikha ng banggaan sa pagitan ng Profound Energy Land at ng Zen Boundary Land. Mukhang kailangan kong mag-cultivate sa Profound Energy Land o sa Zen Boundary Land sa susunod na 300 taon bago ako makapunta sa Divine Offering Land, naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Hintayin mo ako, Kelly. Tiyak na ililigtas kita pagkatapos ng 300 taon. Habang naglalakad si Alvin sa base camp, maraming tao ang nag-isip na patayin siya para ipakita ang kanilang lakas. Sa kasamaang palad, nasa isang base camp sila kung saan pinagbabawalan silang gamitin ang kanilang enerhiya o gamitin ang lalim ng mga batas na kanilang nauunawaan. Hindi na kailangang sabihin pa, natuklasan din ni Alvin na hindi niya kayang gamitin ang kanyang celestial origin energy na may dalang bakas ng divine energy sa base camp. Parang may isang mahiwagang puwersang muling nagsasanay sa kanyang celestial origin energy at sa mga batas na kanyang naunawaan. Natuklasan niya na hindi rin niya kayang gamitin ang kanyang mastery daw. Ang isang supreme powerhouse ay talagang nakakatakot at napakalakas, naisip ni Alvin sa sarili matapos niyang matuklasan ang mga pangharang sa base camp. Matapos magtanong-tanong, sa wakas ay nakarating na siya sa lugar ng transportasyon. Maaari siyang pumili kung dadalhin siya sa Profound Energy Land o sa Zen Boundary Land sa pamamagitan ng transportation formation. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa Profound Energy Land kung saan nagmula si Noah. Ito ay dahil determinado siyang suklian si Noah sa tulong ni Noah. Dahil ang mga transportation formation sa mga base camp ay nilikhang mga supreme powerhouse, hindi na kailangan pang gumamit si Alvin ng mga kristal para i-activate ang mga ito. Swoosh! Pagkatapak pa lang niya sa formation, agad siyang binalot ng isang mahiwagang puwersa at inilabas sa realm battlefield. Tanging ang mga transportation formation sa dalawang pangunahing base camp ang maghahatid sa isa patungo sa isang kilalang destinasyon sa Realms of Gods na kanilang pipiliin.
Sa kabaligtaran, ang mga transportation formation sa mas maliliit na base camp ay maghahatid sa isa patungo sa isang random na destinasyon sa Realm of Gods na pipiliin ng isang tao. Kaya naman, may panganib na ang isa ay madala sa isang lugar na malapit sa isang mapanganib na formation o sa mga teritoryo ng ilang puwersa. Sa Realms of Gods, maraming pagkakataon kung saan ang mga tao ay agad na pinapatay dahil sa pagpasok ng walang pahintulot sa mga teritoryo ng mga puwersang iyon. Swoosh! Matapos sumupa ang dilim, natuklasan ni Alvin na nasa isang kagubatan na siya ngayon. Lumipad siya sa himpapawid at pinagmasdan ang kanyang paligid. Natuklasan niya na nasa itaas siya ng isang malawak na hanay ng bundok at walang mga aktibidad ng tao sa kanyang paligid. Kasunod nito, sinubukan niyang damhin ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa paligid. Gaya ng inaasahan, ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa lupain ng malalim na enerhiya ay katulad ng nasa kanyang maliit na mundo. Natural, ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa dito ay mas mayaman kaysa sa nasa kanyang maliit na mundo dahil ang kanya ay nagmula sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos. Sa mga lugar na may mga banal na ugat ng kristal, o banal na mga bato, ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay mas mayaman pa. Dati, nang hinanap ni Alvin ang labi ng kaharian ng Diyos na kanyang natagpuan, nakakita siya ng isang banal na ugat ng kristal. Sa kasamaang palad, ang ugat ng kristal ay nawasak nang mawasak ang kaharian ng mga Diyos. Gayunpaman, kahit na gumagana pa rin ang banal na ugat ng kristal, hindi niya magagawang magmina ng mga banal na kristal o banal na bato mula rito. Dapat ay maging isang Diyos ang isang tao kahit man lang para magmina ng mga banal na bato, at kailangan niya maging isang panimulang hari ng mga Diyos para magmina ng mga banal na kristal. Noon, binigyan ni Tanya si Alvin ng isang banal na kristal. Dahil sa kapaligiran, ang mga banal na kristal ay bihirang matagpuan sa mga Devata realm. Matagal bago nabuo ang isang banal na kristal sa isang Devata realm. Hindi na kailangang sabihin, ang mga banal na kristal ay mas nakahihigit kaysa sa mga banal na bato. Ang isang banal na kristal ay katumbas ng 100 banal na bato. Sa Realms of Gods, karaniwan pa rin ang mga banal na ugat ng bato. Kahit noon pa man, karamihan sa mga nakatataas na ugat ay sinasakop ng malalakas na puwersa. Kung tungkol naman sa mga banal na ugat ng kristal, ang mas maliliit ay sinasakop ng malalakas na puwersa habang ang mas malalaki ay sinasakop ng mga napakatanyag at maimpluwensyang puwersa. Natutunan na ni Alvin ang lahat ng ito mula sa World Cleansing Divine Water bago pa siya makarating sa Realm of Gods. Ang banal na bato at ang mga banal na kristal ay makakatulong sa aking cultivation. Nakalulungkot na wala akong nakitang anumang banal na bato at banal na kristal noong hinanap ko ang labi ng isang Realm of Gods. Tiyak na nawasak ito kasama ng karamihan sa mga bagay noong nawasak ang Realm of Gods. Walang taglay na anumang banal na bato o banal na kristal si Alvin. Kahit ang banal na kristal na ibinigay sa kanya ni Tanya ay hindi na gumagana dahil naubos na ang enerhiya nito. Kailangan kong maghanap ng lugar na matitirhan sa Profound Energy Land bago ako magsimulang maghanap ng mga Divine Rock o Divine Crystal para makatulong sa aking cultivation. Sinabi rin ni Sister Water na maraming Divine Fruits at Divine Pills sa Realms of Gods na magpapalakas ng aking cultivation at lakas. Mayroon ding mga Divine Pills na makakatulong sa isang demigod na maging isang Diyos kaagad. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Kasunod nito, si Alvin ay naglakbay sa isang direksyon at nilisan ang kabundukan. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay may nakasalubong si Alvin na 2 tao. Nagningning ang kanyang mga mata habang sinusundan niya ang 2 tao sa pag-asang aakayin siya ng mga ito sa isang lungsod o bayan. Dahil doon, mas marami siyang matututunan tungkol sa kanyang kapaligiran at masisimulan ang kanyang paglalakbay sa paglilinang sa Profound Energy Land. 3,574. Ang mga kaharian ng mga Diyos ay hindi kasing lawak ng mga kaharian ng mga Devata. Gayunpaman, mas kaunti ang mga walang nakatira at desyerto na lupain sa mga kaharian ng mga Diyos kumpara sa mga kaharian ng mga Devata. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nasa isa sa mga lupang walang nakatira sa silangan ng Profound Energy Land na kilala bilang Eastern Ridge.
May mga luntiang puno na tumutubo sa buong bulubundukin ng Eastern Ridge. Sinundan ni Alvin ang 2 tao bago siya tuluyang nakarating sa isang nayon malapit sa Eastern Ridge na matatagpuan sa bundok. Bagamat maganda ang tanawin, ang landas patungo sa nayon ay puno ng panganib. Samantala, walang kaalam-alam ang 2 tao na sinusundan iyon ni Alvin. Matapos siyang imbestigahan gamit ang kanyang banal na kamalayan, natuklasan niya ang dahilan. Isa sa kanila, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay isang 3-talent Celestial Emperor lamang habang ang isa naman, isang binata, ay isang 1-basic Celestial Emperor lamang. Dahil ang kanilang mga cultivation base ay mas mababa kaysa kay Alvin, paano nila natutukoy ang kanyang presensya? Ang nayon ng angkan ng Darfield. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya ang isang batong may 6 na metrong taas na may nakaukit na mga salitang Darfield Clan Village. Pakiramdam niya ay nakatadhana siyang mapunta sa lugar na ito. Tutal, ang unang pamayanan ng tao na kanyang natagpuan pagkatapos niyang makarating sa Profound Energy Land ay isang nayon na tinatawag na Darfield Clan Sect. Batay sa pangalan ng nayon, malamang na ang mga taga-nayon dito ay may apelyidong Darfield din. Nang papasok na sa nayon ang 2 lalaking sinusundan ni Alvin, isang figure ang biglang lumipad palabas ng nayon. Ang mga mata ng figure ay nakatuon kay Alvin pagkalipad niya palabas. Sa katunayan, bago pa man lumitaw ang figure, naramdaman na ni Alvin ang banal na kamalayan ng isang 10 direksyon na emperador ng langit na sumusuri sa kanya. Ang figure ay pagmamayari ng isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng mapusyaw na kulay abong mahabang damit. Nakaukit sa kanyang mukha ang mga kulubot na nagpapahiwatig ng mga taon ng kanyang pamumuhay. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ay nakatingin kay Alvin ng may takot. Nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang at ng binata ang matanda, sila ay nagulat. Lolo Reagan. Bakit ka nandito? Ang matandang lalaki ay si Reagan Darfield, ang pinuno ng nayon ng Darfield Clan. Isa siya sa 4 na pinakamalakas na makapangyarihang tao sa nayon at isang tagapag-alaga ng nayon. Sumagot si Reagan, nandito ako para salubungin ang isang panauhin. Sinundan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ng binata ang direksyon ng tingin ni Reagan, at nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila ang isang gwapong binata na nakasuot ng lila na may pambihirang tindig na sumusunod sa kanila. Wala silang ideya na sinusundan sila hanggang ngayon. Nangangahulugan ito na ang binata na nakasuot ng lila ay mas malakas kaysa sa kanila. Kailan mo kami sinimulang sundan? Takot na tumingin ang binata kay Alvin. Sa kabilang banda, hindi umimik ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit malinaw na galit siya kay Alvin. Umiling si Alvin at sinabing, hindi ako pumunta rito ng may masamang intensyon. Hindi sinasadyang pumunta ako rito. Ito ba ang Zen Boundary Land? Ang lupain ng hangganan ng Zen. Tinaas ni Reagan ang kanyang mga kilay. Ito ang lupain ng malalim na enerhiya. Taga Zen Boundary Land ka ba? Bagamat si Reagan ay mula sa isang maliit na nayon sa Profound Energy Land, natural lang na alam niya ang tungkol sa Zen Boundary Land. Alam din niya na ang Realm Battlefield na bumukas sa pagkakataong ito ay nabuo mula sa banggaan ng Profound Energy Land at ng Zen Boundary Land. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin nang sabihin niya, ako. Bagamat nagmula si Reagan sa pinakamababang antas ng Profound Energy Land, narinig na niya ang tungkol sa Zen Boundary Land at alam niyang ang Realm Battlefield ay nilikha dahil sa banggaan sa pagitan ng 2 realm. Lupain ng malalim na enerhiya. Napangiti si Alvin ng mapait, hindi ko inaasahan na ang puwang na napunit dahil sa labanan sa pagitan ng 2 powerhouse ay magpapadala sa akin sa lupain ng malalim na enerhiya. Dahil sa aking antas ng cultivation, iniisip ko kung kailan ako makakabalik sa lupain ng Zen Boundary. Binago ni Alvin ang kasinungalingang sinabi niya kay Noah kanina at inulit ito kay Reagan. Natural lamang na hindi niya maaaring ibunyag ang katotohanan na siya ay mula sa isang Devata realm upang maiwasan ang gulo. Walang sino man ang maghahinala sa kanya kung sasabihin niya sa kanila na ipinadala siya rito bilang resulta ng isang marahas na labanan sa pagitan ng 2 makapangyarihang tao. Spatial Tier. Huminga ng malalim si Reagan.
Base sa mga sinaunang aklat na nabasa ko, tanging ang mga kataas-taasang Diyos lamang ang makakalikha ng spatial tears. Mga kataas-taasang Diyos. Nabigla ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang binata sa mga salita ni Reagan. Tutal, ang mga kataas-taasang Diyos ay nakatayo sa tuktok ng kaharian ng mga Diyos. Pangalawa lamang sila sa mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Nawalan ako ng malay nang mahayla ako sa espasyo. Paggising ko, nasa isang bulubundukin ako. Ilang araw akong naglakad-lakad, pero wala akong nakitang kahit isang tao. Nang sa wakas ay makita ko silang dalawa, nagpasya akong sundan sila, paliwanag ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, lubos na kumalma ang ekspresyon ni Reagan. Kaya pala ganoon ang nangyari. Ano ang mga plano mo? Mukhang mahihirapan ka munang bumalik sa Zen Boundary Land sa ngayon. Tumango si Alvin. Sa totoo lang, mahirap. Nang mabuo ang Realm Battlefield, hindi lamang nagsara ang mga daanan mula sa Realms of Gods patungo sa Devata Realms, kundi pati na rin ang mga daanan sa pagitan ng Realms of Gods. Iisa na lang ang paraan para makabalik ako sa Zen Boundary Land ngayon. Makakabalik ako sa pamamagitan ng Realm Battlefield. Gayunpaman, masyadong mababa ang aking cultivation base para sa akin para sumugal na makapasok sa Realm Battlefield. Malamang na mamamatay ako kung papasok ako sa Realm Battlefield bago pa man ako makabalik sa Zen Boundary Land. Binawasan ni Reagan ang kanyang pagbabantay matapos niyang makinig sa paliwanag ni Alvin. Bukod dito, alam niyang si Alvin ay isa lamang 10 Directions Celestial Emperor kaya hindi naman nagbabanta si Alvin sa kanilang nayon. Bukod doon, mayroong isang mas mataas na antas ng Diyos mula sa nayon na nagpagawa ng isang formation upang protektahan ang nayon noon. Kayang saktan ng formation ang isang simpleng Diyos at patayin ang mga hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos. Patuloy na sinabi ni Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Nagkataon lang na pareho tayo ng apelyido. Ang pangalan ko ay Alvin. Nagningning ang mga mata ni Reagan nang marinig ang mga salitang ito. Nagkataon lang. Dahil wala kang mapupuntahan, bakit hindi ka muna manatili sa amin habang pinaplano mo ang susunod mong hakbang? Maganda yan. Gustong-gusto ko yan. Salamat, sabi ni Alvin habang nagniningning ang mga mata. Same time niyang pinasalamatan si Reagan. Tutal, kailangan niya talaga ng lugar na mapagtitiisan habang natututo pa siya tungkol sa bagong lugar na ito at nag-iisip ng plano. Kailangan kong palakasin agad ang aking cultivation base at bumuo ng plano, naisip ni Alvin sa sarili. Desperado siyang maging mas malakas hanggat maaari. Hindi siya mahihirapan sa pag-unawa sa batas ng kalawakan dahil mayroon siyang Supreme Powerhouse Divinity, ngunit kailangan niyang umasa sa kanyang sarili upang higit pang maunawaan ang Mastery Dao at ang Sword Dao. Kapatid na Darfield, masyado kang magalang. Umiling si Reagan nang may ngiti sa kanyang mukha. Habang inaakay ni Reagan si Alvin papasok sa nayon, ipinakilala niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at binata bilang sina Chiwen at Liza ayon sa pagkakabanggit. Ang nayon ng Darfield clan ay nahahati sa apat na mas maliliit na nayon, ang nayon sa silangan, ang nayon sa kanluran, ang nayon sa timog, at ang nayon sa hilaga. Bukod sa pagiging ikatlong pinuno ng nayon ng Darfield clan sect, ako rin ang pinuno ng Northern Village, sabi ni Reagan kay Alvin. Sinabi rin sa kanya ni Reagan na ang pangunahing pasukan ng nayon ng angkan ng Darfield ay siya ring pasukan patungo sa katimugang nayon sa nayon ng angkan ng Darfield. Ang nayon ng angkan ng Darfield ay may 3 pang pasukan na patungo sa hilagang nayon, silangang nayon, at kanlurang nayon ayon sa pagkakabanggit. Pagpasok ni Alvin sa hilagang nayon, nakakita siya ng malawak na lupain. Bago siya pumasok, ilang gusali lamang ang nakita niya. Malinaw na mga ilusyon lamang ang mga ito. Nakita niya ang maraming tao na nagtipon pagpasok niya sa hilagang nayon. Ang ilan ay naglalaban at ang ilan ay nagkukwentuhan. May mga batang naglalaro rin sa kanilang mga sarili. Sa sandaling lumitaw sina Alvin at Reagan, masiglang binati ng mga taga-nayon si Reagan. Lolo Reagan. Tio Reagan. Tio Reagan na nakatatandang lalaki. Batay dito, makikita na si Reagan ay lubos na iginagalang sa nayon ng Darfield clan.
Sa pagkakataong ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumingin kay Liza na nakatayo sa likuran ni Alvin at mapang-asar na sinabi, "Liza, nakauwi ka na sa wakas. Mababali sana ang binti mo ng tatay mo kung hindi ka bumalik. Hindi mo naman nakalimutan ang kasal mo sa anak ng pangalawang pinuno ng nayon ng Poster Clan sect, di ba?" Napakamot si Liza sa kanyang ulo, nahihiya, habang sinasabing, "Gusto kong bumalik pagkatapos kong makalusot at maging isang Celestial Emperor. Sa pamamagitan niyan, mas maganda ang maiiwan kong impresyon sa Poster Clan Village." 3,575. Bagamat maliit na nayon lamang ang nayon ng Darfield Clan, marami silang Celestial Emperors. Sa katunayan, karaniwan ang mga Celestial Lords at Celestial King sa nayon. Maging ang mga bata ay may mga pangangatawa na parang sa isang Celestial. Hindi direktang nagtanong-tanong si Alvin at nalaman niya na ang mga bata sa kaharian ng mga Diyos ay ipinanganak na mga Celestial. Sa katunayan, kinailangang pigilan ng mga buntis na ina ang kapangyarihan ng kanilang mga sanggol habang sila ay nasa pagbubuntis pa lamang upang maiwasan ang pinsala sa mga ina at mga sanggol. Kinailangan niyang magtanong ng pabaligtad dahil magiging kakaiba para sa kanya kung hindi niya alam ang mga bagay na iyon gayong sinabi niya sa kanila na siya ay nagmula sa Zen Boundary Land. Ang mga miyembro ng Darfield Clan ay naninirahan sa mga bundok sa loob ng maraming henerasyon. Nakakakuha kami ng mga banal na bato upang makatulong sa aming pagtatanim sa pamamagitan ng pagsasaka ng mga celestial herbs at prutas. Matapos makamit ang pagka-Diyos, ang mga taga-nayon ay maglalakbay pababa ng bundok upang magsaka at makakuha ng karanasan. Gayunpaman, ipinagbabawal sa kanila ang pagbabahagi ng kanilang pamamaraan ng paglilinang sa mga tagalabas. Kailangan nilang gawin ang panunumpa ng dugo ng mga demonyo sa puso bago sila maturuan ng kanilang mga pamamaraan ng paglilinang. Dahil ang panunumpa na ito ay nilikha ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, kahit ang mga kataas-taasang Diyos ay hindi makakasira sa panunumpa ng walang anumang parusa. Sa katunayan, ang gawaing ito ay hindi lamang limitado sa nayon. Maraming puwersa ang nagpapagawa rin sa kanilang mga miyembro ng Heart Demon Blood Oath. Nararamdaman ng pinakamakapangyarihang grupo kung kailan nilabag ang sumpaan at ipapadala ang kanyang mga tauhan upang harapin ang mga lumalabag sa sumpaan. Lahat ng nasa Realms of Gods ay kailangang gumawa ng Heart Demon Blood Oath na mag-iiwan ng marka sa kanila. Ang marka ay hindi mabubure hanggang sa sila ay maging isang Supreme Powerhouse. Sa kanyang pananatili sa nayon ng angkan ng Darfield, hindi lamang niya natutunan ang tungkol sa nayon ng angkan ng Darfield kundi pati na rin ang mga kaharian ng mga Diyos sa pangkalahatan. Ang Heart Demon Blood Oath ay katulad ng Lightning Penalty Oath sa makamundong larangan. Nakakagulat, ang Heart Demon Blood Oath ay maituturing na mas mababa kaysa sa huli dahil ang huli ay aakit ng kidlat bilang parusa kung lalabagan nila ang kanilang sumpa. Sa kabilang banda, kung lalabagan ng isa ang Heart Demon Blood Oath, ang Supreme Powerhouse ay kailangang personal na magpadala ng kanyang mga tauhan upang harapin ang mga lumalabag sa sumpa. Kung ang lumalabag sa sumpa ay isang Supreme God, ang Supreme Powerhouse ay personal na kikilos. Kaya naman, lahat, maliban kung sila ay Supreme Powerhouse, ay natatakot na lumabag sa Heart Demon Blood Oath. Ang mga kaharian ng mga Diyos ay nilikha ng mga Supreme Powerhouse. Sa katunayan, para maging Supreme Powerhouse, ang mga kaharian ng mga Diyos ay halos kapareho ng mga maliliit na mundo. Sa katunayan, may posibilidad na ang mga kaharian ng mga Diyos ay umunlad mula sa maliliit na mundo ng mga Supreme Powerhouse. Ito ay sinabi kay Alvin ng World Cleansing Divine Water. Gayunpaman, sinabi ng World Cleansing Divine Water na ito ay sarili nilang haka-haka lamang. Hindi inaasahan. Kahit ang isang maliit na nayon sa isang realm of gods ay may napakaraming celestial emperors at nakapagpanganak pa ng isang Diyos. Gulat na gulat pa rin si Alvin na kahit ang isang maliit na nayon sa isang realm of gods ay napakalakas. Isang bagay na tulad nito ay hindi maisip sa mga Devata realms. Kailangan niyang palaging ipaalala sa sarili na siya ngayon ay nasa isang realm of God, na ibang-iba sa mga Devata realms. Tinuruan ako ni Master ng paraan ng paglilinang dati. Magagawa kong maging isang kataas-taasang Diyos kung mataas ang aking likas na talento at malalim ang aking pag-unawa sa batas.
Pagdating sa lupain ng malalim na enerhiya, napagtanto niya ang kahalagahan ng mga pamamaraan ng paglilinang sa kaharian ng mga Diyos. Ang mga mababang uri ng pamamaraan ng paglilinang na makakatulong sa isang tao na makamit ang pagka-Diyos ay napakahalaga sa kaharian ng mga Devata, ngunit madali itong makukuha kahit sa isang maliit na nayon tulad ng nayon ng Darfield clan. Upang makakuha ng mas mataas na uri ng mga pamamaraan ng paglilinang, kakailanganin nilang gumastos ng mga banal na bato upang makuha ang mga ito, kaya marami sa kanila ang hindi kayang makuha ang mga ito. Karamihan sa mga puwersa sa Realms of Gods ay nagtataglay ng mga pamamaraan ng cultivation na nasa kalagitnaang antas, habang ang mga malalakas na puwersa lamang ang nagtataglay ng mga pamamaraan ng cultivation na may mataas na antas. Mayroong dalawang paraan para maging mga kataas-taasang Diyos ang karamihan sa mga tao. Maaari silang magkaroon ng koneksyon sa mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos at minana ang mga pamamaraan ng paglilinang ng mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos, o kailangan nilang umasa sa kanilang sariling likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Hindi kinakailangang linangin ang mga kataas-taasang pamamaraan ng paglilinang upang maging mga kataas-taasang Diyos, ngunit mapapadali nito ang proseso. Ang isang sinaunang banal na artifact na walang kaluluwa ay itinuturing na isang luho para sa mga taga-nayon sa nayon ng Darfield clan. Malaki ang magagastos nila para makakuha nito. Sa kabila ng mahabang panahon na naroon, ang nayon ay mayroon lamang isang banal na artifact na itinatago ng unang pinuno ng nayon ng Darfield clan. Ang unang pinuno ng nayon ng angkan ng Darfield ay siya ring pinuno ng nayon sa silangan. Isa siyang misteryosong tao sa nayon dahil matagal na panahon na mula nang wala siyang makita. Ang mga bagay tungkol sa nayon sa silangan ay ipinagkakatiwala sa kanyang mga nasasakupan, at walang nakakaalam kung naroon pa siya sa nayon. Karamihan sa mga taga-nayon ay naghihinala na nakamit na niya ang pagiging Diyos. Maraming nayon tulad ng Darfield clan sect dito. Ang pinakamalapit na nayon ay ang Poster Clan Village. Bukod sa Darfield Clan Village at Poster Clan Village, mayroong hindi bababa sa 100 katulad na nayon sa bulubundukin. Hindi ginugol ni Alvin ang lahat ng kanyang oras sa paglilinang dahil sa kanyang pagiging mausisa tungkol sa bagong lugar na ito. Gusto niyang makita kung paano niya magagamit ang kanyang oras dito. Tutal, 300 taon na lang ang natitira sa kanya para maglinang. Pagkatapos ng 300 taon, anuman ang kanyang cultivation base, determinado siyang magtungo sa Divine Offering Land upang iligtas ang kanyang asawang si Kelly. Sa isang kisap mata lamang, 1 buwan na ang lumipas mula nang dumating si Alvin sa nayon ng Darfield clan. Marami siyang nakuhang impormasyon sa kanyang pananatili rito. Sa oras na ito, plano niyang umalis sa nayon ng Darfield clan patungo sa pinakamalapit na lungsod. Ang mga taga-nayon na gustong linangin ang mga pamamaraan ng paglilinang upang makamit ang pagka-Diyos ay makakakuha lamang ng mga ito mula sa lungsod na iyon. Ang pinakamalakas na puwersa sa lungsod na iyon ay may maraming mga simpleng Diyos. Plano ni Alvin na umalis pagkatapos ng seremonya ng kasal ni Liza. Si Liza ay isa sa 2 lalaking sinundan niya sa nayon ng Darfield clan 1 buwan na ang nakalilipas. Ang pinuno ng nayon sa timog, si Reagan, ay humiling kay Liza na tulungan si Alvin na manirahan sa nayon noon. Dahil dito, mas naging malapit ang dalawa at naging maayos ang kanilang pagsasama. Natural lamang na imbitahan ni Liza si Alvin na dumalo sa kasal nito. Malugod na tinanggap ni Alvin ang imbitasyon at ipinagpaliban ang kanyang plano na umalis sa nayon. Nagpasya rin si Alvin na bigyan si Liza ng Celestial Emperor Grade weapon bilang regalo niya sa kasal. Bihira ang Emperor Grade Celestial weapon sa maliliit na nayon tulad ng Darfield Clan Village. Wala pang 10 Emperor Grade Celestial weapon sa Darfield Clan Village. Tanging Emperor Grade Celestial weapon na may espiritu lamang ang mayroon, at ito ay nasa pag-aari ni Reagan. Plano ni Alvin na bigyan si Liza ng Emperor Grade Celestial weapon na walang espiritu kahit na mayroon siyang ilan na may mga espiritu ng armas mula sa 9 Stars Gods of War na napatay niya noong nasa 9 Serenities battlefield siya. Gayunpaman, alam niyang kung bibigyan niya si Liza ng ganoong armas, magdudulot lamang ito ng kapahamakan kay Liza. Maagang-maaga ang araw bago ang kasal ni Liza, naging abala ang nayon sa mga aktibidad.
Nang umalis si Alvin sa kanyang bahay, kita niyang kumpleto na ang dekorasyon sa nayon. Naghahabulan ang mga bata. Ang tunog ng kanilang tawanan ay kumakalat sa hangin. Sa kabilang banda, ang mga matatanda ay abala sa pagtulong kay Liza na maghanda para sa kanyang kasal kaya't nakapaglaro ang mga bata ng walang pigil. Ang seremonya ng kasal ay gaganapin sa nayon ng Darfield clan dahil ay padadala ng Poster clan ang nobye sa kanilang nayon. Naglakad si Alvin patungo kay Liza na nasa timog na pasukan ng nayon at iniabot sa kanya ang isang espasyo na naglalaman ng regalo sa kasal ni Liza. Nakangiti niyang sinabi, "Binabati kita, Liza. Ito na ang regalo mo sa kasal." Umiling si Liza at sinabing, "Kapatid na Alvin, hindi ko matatanggap ang regalong ito. Masaya na ako na dadalo ka sa seremonya ng kasal ko." Alam ni Liza na malapit nang umalis si Alvin dahil nabanggit na sa kanya ni Alvin ang bagay na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, nagtanong si Regan, ang pinuno ng nayon sa timog, "Alvin, aalis ka na ba?" Naroon din si Regan. Tutal, ang nobya ay anak ng pangalawang pinuno ng nayon ng Poster clan. Natural lang na kailangan niyang naruroon upang salubungin ang nobya bilang pagpapakita ng paggalang. Ngumiti si Alvin at tumango. Plano kong umalis pagkatapos ng seremonya ng kasal ni Liza. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa lahat ng oras na ito. Hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan at ibabalik ko ang pabor sa hinaharap. Kapatid na Alvin, masyado kang magalang. Umiling si Regan. Hindi naman malaking bagay yan. Isa pa, tinulungan mo kaming manghuli ng mga halimaw nitong nakaraang buwan. Kung wala ka, malaking pagkatalo sana ang naranasan ng aming angkan noong nakaraang pangangaso. 10 araw na ang nakalipas, nakasagupan ng mga taga-nayon sa nayon ng Darfield clan ang isang halimaw na may lakas ng isang Celestial Emperor. Kung wala si Alvin, malaki ang magiging pinsala sa mga taga-nayon, at kakailanganin nilang humingi ng dagdag na sundalo para harapin ang halimaw. Bukod dito, malamang na marami sa kanila ang mamamatay habang naghihintay ng dagdag na sundalo. Mabuti na lang at naroon si Alvin at natalo niya ang halimaw sa isang suntok lang. 3,576. Ang halimaw na nakatagpo ni na Alvin at ng mga taga-nayon ng Darfield clan ay isang demonyong halimaw. Karaniwan, ang mga halimaw na hindi celestial beasts at divine beasts ay kilala bilang mga demonyong halimaw. Karamihan sa mga celestial beasts at divine beasts sa realms of gods ay pawang matatalino at may anyong tao. Ang mga walang katalinuhan at walang anyong tao ay itinuturing na mga demonyong halimaw. Sa kabila ng kanilang kakulangan sa katalinuhan at anyong tao, sila ay medyo malakas. Nalaman ito ni Alvin mula sa World Cleansing Divine Water. Ipinahayag din ng World Cleansing Divine Water ang kanyang hinala na ang mga kataas-taasang kapangyarihan ang nagpakawala sa mga demonyong halimaw sa realms of gods upang mapanatili ang balanseng ekolohikal. May mga bulong-bulungan na ang pinakamalakas na mga demonyong halimaw ay kasing lakas ng mga emperador ng mga Diyos at kataas-taasang mga Diyos. Gayunpaman, para maging ganito kalakas ang mga demonyong halimaw, malamang na mayroon silang isang tiyak na antas ng katalinuhan. Kapag ang mga demonyong halimaw na ito ay lumakas ng sapat, kalaunan ay magkakaroon sila ng mga anyong tao. Nang maalala ni Alvin ang posibilidad ng pag-evolve ng mga realm of gods mula sa little worlds ng mga supreme powerhouse at kung paano nila pinalaya ang mga demon beasts sa realms of gods upang mapanatili ang balanseng ekolohikal, sa wakas ay naisip niya kung gaano kakilakilabot ang malalakas na supreme powerhouse. Ang pinakamalakas na naninirahan sa realms of gods ay mga supreme gods, at maging ang pinakamahinan nilang naninirahan ay mga celestial, ngunit, ang mga powerhouse na ito ay mga naninirahan lamang sa little worlds ng mga supreme powerhouse. Nang maisip ni Alvin ang kanyang munting mundo na naglalaman ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa at banal na puno ng buhay mula sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos, hindi niya maiwasang isipin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang munting mundo at ng munting salita ng mga supreme powerhouse. Sa sandaling ito, tiningnan ni Alvin si Regan, na malinaw na nag-aatubiling humiwalay sa kanya, at sinabing, lahat ng magagandang bagay ay dapat may katapusan. Bukod dito, maaaring kailanganin kong bumalik sa nayon kung hindi magiging maayos ang mga bagay para sa akin.
Taos-pusong sinabi ni Reagan, Alvin, ang nayon ay palaging tatanggapin ka ng bukas palad. Nako, sigurado akong hindi ka na babalik sa nayon kapag umalis ka na. Bagamat hindi pa nakikipaglaban si Reagan kay Alvin o nasaksihan niya ang pakikipaglaban ni Alvin, batay sa paglalarawan ng ibang mga taga-nayon tungkol sa kung paano pinatay ni Alvin ang demonyong halimaw, alam niyang medyo malakas si Alvin. Madali para sa kanya ang sumali sa isang puwersa sa lungsod. Alam niyang masasayang lang ang talento ni Alvin kung mananatili siya sa nayon. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng nayon. Nandito na ang mga tao mula sa nayon ng Poster Clan. Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa pasukan ng nayon. Sumulyap si Alvin sa pasukan bago niya inilagay ang singsing na pangkalawakan sa mga kamay ni Liza at sinabing, Liza, kung itinuturing mo akong kaibigan, tatanggapin mo ang Reg Along ito. Kapatid na Alvin, ngumiti si Liza nang mapait at tinanggap ang singsing sa kasal. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, uminom muna tayo bago ka umalis. Natatakot akong magambala kapag katapos ng seremonya ng kasal, sabi ni Alvin nang may makahulugang ngiti. Kapatid na Alvin, hindi ako yung tipo ng taong tatalikuran ang mga kaibigan para lang sa babae, sabi ni Liza. Umiling at ngumiti lamang si Alvin bago sinabing, nandito na ang nobya. Ang mga kasama ng nobya ay pawang nakasuot ng pulang roba, at may dala silang isang sedan chair. Naalala ni Alvin ang kaugalian sa kasal noong sinaunang panahon sa mundong kanyang tinitirhan. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Alvin na may mali. Ang mga tao sa Darfield Clan Village, kabilang sina Reagan at Liza, ay pawang nakasimangot. Anong nangyayari? Hindi ba't siya si Tom Poster, ang pang-apat na pinuno ng nayon ng angkan ng Poster? Bakit nandito si Tom Poster? Pumunta ba siya para sa pangalawang pinuno? Walang katuturan yan. Kahit hindi makarating ang pangalawang pinuno ng nayon ng Poster Clan, dapat sana ay nagpadala siya ng isang tao mula sa sangay ng kanyang pamilya bilang kinatawan. Bakit naman siya papalitan ng pang-apat na pinuno? Nang marinig ni Alvin ang tahimik na usapan sa kanyang paligid, nalaman niya ang dahilan sa likod ng mga nakasimangot na mga taga-nayon. Sa kabila ng pagkakaroon ng iisang apelyido at dugo, mayroong iba't ibang sangay ng pamilya sa nayon ng angkan ng Poster. Iba-iba ang antas ng kanilang mga relasyon. Ito ay katulad ng sa nayon ng angkan ng Darfield. Halimbawa, si Reagan, isa sa mga pinuno ng nayon ng angkan ng Darfield, ay nagmula sa ibang sangay ng pamilya mula sa isa pang pinuno ng nayon ng angkan ng Darfield. Bukod pa riyan, sa mga nayon, karamihan sa mga sangay ng pamilya ay bihirang makialam sa mga gawain ng isa't isa at nagkakaisa lamang kapag nahaharap sa mga banta mula sa labas. Sa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay dito, dapat nandito ang pangalawang pinuno ng nayon ng Poster Clan o mga miyembro mula sa kanyang sangay ng pamilya. Walang dahilan para nandito ang pang-apat na pinuno ng nayon ng Poster Clan. Sa sandaling ito, nagtanong si Reagan nang nakakunot ang noo, Tom Poster, bakit ka nandito? Si Tom Poster ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may makapal na balbas. Siya ay matangkad at maskulado at nakasuot ng magandang damit. Sa kabuuan, siya ay may anyo ng isang mayamang lalaki. Pinaglaruan niya ang dalawang bolang jade sa kanyang kamay habang sinasabi, Pinuno Reagan, mula ngayon, ang ika-4 na sangay ng Poster Clan at ang katimugang nayon ng Darfield Clan Village ay magiging isang pamilya. Ang aking anak na babae ay ikakasal sa mahiwagang nilalang ng inyong katimugang nayon, si Liza. Pakiusap alagaan mo ang aking anak sa hinaharap. Si Liza ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa nayon ng Darfield Clan. Siya ay naging isang One Basic Celestial Emperor bago pa man umabot ng 3,000 taong gulang. Sa Realms of Gods, ang mga wala pang 1,000 taong gulang ay parang mga bata habang ang mga nasa pagitan ng 1,000 at 3,000 taong gulang ay itinuturing na mga kabataan. Anak, lumapit ka at batiin si Pinuno Reagan, sabi ni Tom Poster. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Reagan nang marinig ang mga salita ni Tom Poster. Nag-alab ang galit sa kanyang puso sa sandaling ito nang maalala niya ang narinig niya tungkol sa nag-iisang anak na babae ni Tom Poster.
Malinaw na iniisip ng nayo ng angka ng poster na ang nayo ng angka ng Darfield ay isang palusot para sa matapang na pagpapalit ng mga nobya nang hindi hinihingi ang opinyon ng nayo ng angka ng Darfield. Opo, Ama. Matapos umalangaw-ngaw sa hangin ang isang paos na boses, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, nayanig ang sedan nang bumaba ang isang higanti at maskuladong babae mula sa sedan. Parang nanginginig ang lupa sa bawat hakbang niya habang naglalakad siya papunta sa tabi ni Tom Poster. Yumuko siya kay Reagan at nakangiting sinabi, binabati ni Joey si Pinuno Reagan. Nang ngumiti si Joey, parang siksik ang mga mukha niya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakabawi na sa katinoan ang naguguluhang si Liza. Sumigaw siya, hindi kita papakasalan. Hindi ako magpapakasal sa kahit sino maliban kay Evan. Anong sabi mo, batang to? Ungol ni Tom Poster. Bagamat natakot si Liza kay Tom Poster, matatag niyang sinabi, Pinuno Tom Poster, uulitin ko. Wala akong ipapakasal sa iba maliban kay Evan ngayon. Pinaikit ni Joey ang kanyang mga mata at ngumisi. Mayabang niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabi sa mapanghamak na tono, Hoy, sa tingin mo ba ay sabik na akong pakasalan ka? Sa tingin mo ba ay mas maganda ka kaysa sa akin? Ano man ang dahilan, wala kang magagawa. Sa oras na ito, lumapit si Tom Poster sa tabi ni Reagan at nagsalita sa mahinang boses. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Reagan, at namutla ang kanyang mukha nang marinig ang mga sinabi ni Tom Poster. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan nang sumigaw siya, Liza. Pagkatapos, patuloy na sinabi ni Reagan ng seryoso, magpigil ka. Hahanapin ko ang iyong ama ngayon at hihingin ang kanyang opinyon. Bago pa man makasagot si Liza, nakaalis na si Reagan para hanapin ang ama ni Liza. Natigilan si Liza. Hindi niya inisip na kailangang hingin ang opinyon ng kanyang ama. Tutal, sa kanyang palagay, walang makakapilit sa kanya sa kasal na ito. Parang may mali, naisip ni Alvin sa sarili. Napansin niya kung paano nagbago ang ekspresyon ni Reagan nang kausapin ni Tom Poster si Reagan. Nagtataka siya kung ano ang sinabi ni Tom Poster na naging dahilan ng labis na pagbabago ng ekspresyon ni Reagan. 3,577. Ang ama ni Liza, si Desmond Darfield, ang pinakamalakas na tao pagkatapos ni Reagan sa katimugang nayo ng Darfield clan. Siya rin ang pinakaangkop na kandidato para maging susunod na pinuno ng katimugang nayon. Dahil dito, kinilala rin ni Reagan si Desmond bilang kanyang kahalili. Noong panahon niya sa nayo ng angka ng Darfield, nakilala rin ni Alvin si Desmond dahil sa magandang relasyon nito kay Liza. Para kay Alvin, si Desmond ay isang prangka at direktang tao na siyang nakadagdag sa kanyang kasikatan sa nayon. Dahil ngayon ang araw ng kasal ni Liza, ayon sa tradisyon, hindi na kailangang lumabas si Desmond para salubungin ang mga ikakasal. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay sa bahay para magbigay galang ang magkasintahan sa kanya. Ang araw na ito ay dapat sana'y maging isang masayang araw para kay Desmond na ang nag-iisang anak na lalaki ay ikakasal. Marahil, titigil lang ang mga ama sa pagtingin sa kanilang mga anak na lalaki o babae bilang mga bata kapag ikinasal na ang mga ito. Nandito na si Desmond. Mukhang hindi maganda ang ekspresyon niya. Tumangala si Alvin nang marinig ang usapan sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang malungkot na si Desmond na naglalakad kasama si Reagan. Ang kasalukuyang si Desmond ay ibang-iba sa Desmond na nakilala ni Alvin noon. Noong una niyang nakilala si Desmond ay napakakaibigan at palaging may mabait na ngiti sa kanyang mukha. Tila isang optimistikong tao si Desmond, at parang walang makakatanggal ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi lang ganoon si Desmond noong nakilala siya ni Alvin. Sa katunayan, ganoon din siya palagi. Kaya naman, medyo hindi mapakali ang mga tao ngayong nakasimangot na si Desmond na laging nakangiti. Batay dito, malamang may nangyaring seryoso. Malinaw na may sinabi sa kanya si Reagan. Ama, tawag ni Liza. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya si Desmond. Parang ngayon lang niya nakita ang kanyang tagapagligtas. Dali-dali siyang humakbang paarap at sinabing, lumampas na sa hangganan ang nayo ng angka ng poster sa pagkakataong ito. Napagkasunduan na namin na ikakasal ako kay Evan, ang anak ni Timor Poster, ang pangalawang pinuno ng nayo ng angka ng poster.
Gayunpaman, dumating si Tom Poster kasama ang kanyang anak na babae ngayon nang hindi hinihingi ang aming opinyon at iginiit na pakasalan ko ang kanyang anak. Isa itong tahasang kawalang galang sa nayon ng angkan ng Darfield. Mas lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ni Liza habang nagsasalita siya. Sa kabilang banda, bahagyang humupa ang ekspresyon ni Desmond nang makita niya ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya maitago ang mga bahid ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa na sumisikat sa kanyang mga mata nang sabihin niya, Liza, huwag kang magpakatanga. Ang taong pakakasalan mo ngayon ay si Joey, ang anak ni Tom Poster, hindi si Evan. Dahil ako ang pumayag sa kasal, paano magkakaroon ng pagkakamali? Ngayon, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Humingi ka ng tawad sa ika-4 na pinuno ng nayon ng Poster Clan bago natin ituloy ang seremonya ng kasal. Nang matapos magsalita si Desmond, hindi lamang si Liza ang natigilan, kundi pati na rin ang lahat mula sa nayon ng Darfield Clan. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Hindi ba't nasabi na dapat pakasalan ni Liza si Evan? Paano naging Joey iyon? Imposible. Gayunpaman, nagsalita na si Brother Desmond kaya hindi dapat magkamali. Marahil, mali ang nanig natin bago ito. Ano ba ang nangyayari? Malinaw na sinasabi lang ito ni Brother Desmond pagkatapos siyang kausapin ni Leader Darfield. Hindi mo ba nakita ang ekspresyon ni Brother Desmond kanina? Halatang galit siya. Natatakot ako na baka maging komplikado ang mga bagay-bagay. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng mahina matapos nilang marinig ang mga sinabi ni Desmond. Halos lahat ay sumang-ayon na may iba pang dahilan ang pangyayaring ito. Sa pagkakataong ito, lumingon si Alvin upang tingnan si Tom Poster at ang kanyang anak na si Joey. Parehong nanunuya ang mag-ama habang nakatingin kay Liza na may halos hindi maitagong paghamak na nagniningning sa kanilang mga mata. Ama, ikaw. Anong pinagsasabi mo? Paano ko makakalimutan kung sino ang dapat kong pakasalan? Mariing umiling si Liza nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Namula ang kanyang mukha nang sabihin niya, pumayag lang ako sa kasal dahil kay Evan. Hindi ako magpapakasal kay Joey. Ang taong gusto kong pakasalan ay hindi si Joey. Lalong lumakas ang boses ni Liza. Bago pa man makasagot si Desmond kay Liza, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Inilagay ni Joey ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at mayabang na sinabi, Liza, kahit na ayaw mo, kailangan mo akong pakasalan ngayon. Wala kang pagpipilian. Tunay nga, ang taong dating nakatakdang ikasal sa iyo ay si Evan. Gayunpaman, magpapakasal ka na ngayon. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Joey habang nagsasalita siya. Natural lang, maaari kang tumanggi. Gayunpaman, kung tatanggi ka, hindi ka lang mamamatay, kundi ikaw rin ang magiging sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa nayon ng Darfield Clan. Hindi kita papakasalan kahit anong mangyari. Sabi ni Liza habang nagngangalit ang mga ngipin. Nagsalita si Desmond sa sandaling iyon. Sinabi niya sa tonong walang anumang argumento, Liza, dapat mo siyang pakasalan. Nakalimutan mo na ba ang mga itinuro ko sa iyo noong bata ka pa? Nakalimutan mo na ba na ang kapakanan ng nayon ay mas mahalaga kaysa sa personal na interes? Masungit na tanong ni Liza, bakit, ama? Ito ang unang pagkakataon na kinausap ni Liza ang kanyang ama ng ganito ang tono. Kung kailangan niyang isakripisyo ang kanyang kaligayahan, determinado siyang alamin kung bakit. Nakikita niyang may itinatago ang kanyang ama mula sa kanya batay sa ekspresyon ng kanyang ama. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, mas lalo siyang natiyak sa kanyang hinala. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Tutal, alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi ang tipo ng taong susuko ng walang laban kahit na naroon ang 4 na pinuno ng nayon ng Poster Clan. Alam ni Desmond na wala siyang ibang magagawa kundi ipaliwanag ang bagay na ito sa kanyang anak. Kung hindi susuko ang kanyang anak. Kaya naman, tumayo siya sa tabi ng kanyang anak bago bumulong sa kanyang anak. Nang marinig ang mukha ni Desmond, nawala ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Liza. Sa halip, nanginig ang kanyang katawan habang tumatawa. Ang kanyang tawa ay may bahid ng kalungkutan. Kaya ito ang dahilan.
Sa wakas ay alam ko na ang katotohanan. Kumunat ang noo ni Alvin. Malinaw na inulit ni Desmond ang mga sinabi ni Tom Poster kay Reagan. Matapos tumigil sa pagtawa si Liza, lumingon siya bago naglakad patungo kina Tom Poster at Joey habang pinagmamasdan siya ng lahat. Anong problema ni Liza? Kakaiba ang kinikilos niya. Ano ang sinabi ni Brother Desmond kay Liza? Nang huminto si Liza sa harap nina Tom Poster at Joey, mahinahon niyang tinanong, sa tingin mo ba talaga ay makikipagkompromiso ako at gagawin ang gusto mo? Bago pa makasagot si Tom Poster, sumanghel si Joey at sinabi sa boses na lalong nanghahamak, nasabi na sa iyo ng iyong ama ang tungkol dito, tama ba? Ano? Tumanggi kang makipagkompromiso. Talaga bang nangahas ka na gawin iyon? Ang taong iyon ay hindi isang taong kayang saktan mo o nang nayo ng angka ng Darfield. Kahit na magsanib puwersa ang buong nayo ng angka ng Darfield, hindi pa rin sila magiging kapantay ng taong iyon. Naguluhan ang iba. Muling kumunat ang noo ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Joey. Base sa mga sinabi nito, malinaw sa kanya na may kumokontrol sa mga pangyayari. Bukod pa rito, napakalakas ng taong iyon kaya hindi kayang saktan ng nayon sa timog at ng buong nayon ng Darfield clan ang taong iyon. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng may karangalan kaysa mabuhay ng may kahihiyan. Hindi ko hahayaang kontrolin ako ng kahit sino o diktahan ang aking mga kilos. Determinadong sabi ni Liza. Habang nanonood ang lahat, biglang itinaas ni Liza ang kanyang kamay. Pagkarinig niya ng kanyang boses, isang kakilakilabot na lilang enerhiya na kumikislap na may kasamang kidlat ang mabilis na nagsimulang tumakip sa kanya. Bahala ka. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin habang mabilis niyang ginagamit ang teleportation foundation ng batas ng kalawakan. Kasabay nito, sumigaw si Desmond, hindi, Liza. Kasabay nito, tila naging bola ng apoy si Desmond habang sumusugod siya patungo sa kanyang anak. Sa kasamaang palad, nang lumitaw sina Alvin at Desmond sa tabi ni Liza, tuluyan nang nabalot si Liza ng lilang enerhiya. Nanginig ang katawan ni Liza habang patuloy siyang binabalot ng enerhiya ng kidlat. Dumura siya ng dugo na nagmentsa sa damit ng kanyang ama. Tumalsik pa ang dugo kina Tom Poster at Joey na nakatayo malapit doon. Nakatitig si Alvin sa namumuong dugo sa lupa na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya maialis ang tingin. Naniniwala siyang ganoon kay terminado ang pagpapakamatay ni Liza. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga taga-nayon mula sa Darfield Clan Village ay nagulat at natulala rin. Si Reagan, ang pinuno ng nayon ng Darfield Clan, ay mukhang nagsisisi na parang pinagsisisihan niya ang kanyang mga desisyon. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, tumingin siya kay Desmond at nagtanong sa malalim na boses, bakit? Kahit ang isang tigre ay hindi makakasakit sa kanyang mga anak. Ano ang sinabi mo kay Liza? Bagamat alam na alam ni Alvin sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi intensyon ni Desmond na saktan ang kanyang anak, hindi niya maiwasang sisihin si Desmond sa pagkamatay ni Liza. Tutal, gumawa si Liza ng napakalaking desisyon matapos marinig ang mga sinabi ni Desmond. Si Desmond, na nalulumbay at nawalan ng pag-asa, ay tila hindi narinig ang mga salita ni Alvin sa sandaling ito. Tiningnan niya ang dugo sa lupa habang sumisigaw, Liza. Liza! Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat sinabi iyon sa iyo. Kasalanan ko ang lahat. Nabigo kita. Wala akong silbi. Lahat, kasama sina Tom Poster at Joey, ay gulat pa rin. Nang bumalik sa kanyang katinoan si Tom Poster, masungit niyang sinabi kay Joey na nakatayo sa tabi niya, bumalik na tayo. Patay na siya ngayon kaya hindi na matutuloy ang kasal na ito. Agad na gumalaw ang lahat mula sa Darfield Clan Village para palibutan ang mag-ama. Lahat sila ay nakatitig sa mag-ama. Kung tutuusin, ang mag-ama ang dahilan ng pagkamatay ni Liza. 3,578. Nag-aalab sa galit ang mga mata ng mga tao mula sa nayon ng angkan ng Darfield habang pinalilibutan nila ang mga tao mula sa nayon ng angkan ng Poster. Bagamat hindi nila alam ang mga detalye, alam nilang ang mga tao mula sa nayon ng angkan ng Poster ang may pananagutan sa pagkamatay ni Liza. Nasaksihan ng mga taga-nayon ng angkan ng Darfield ang paglaki ni Liza.
Natural lamang na malungkot at magngingit-ngit sila sa kanyang pagkamatay. Hindi lamang si Desmond, ang ama ni Liza, ang may mataas na inaasahan kay Liza, kundi lahat ng tao sa nayon ay may mataas na pag-asa kay Liza. Tutal, sa kasaysayan ng nayon, ang mga may talentong tulad ni Liza ay pawang naging mga Diyos ng walang pagsala. Sa pagkakaroon ng Diyos sa kanilang nayon, hindi lamang magiging tanyag ang kanilang nayon, kundi magbubukas din ito ng daan para sa katimugang nayon ng angkan ng Darfield na mag-isa mula sa nayon ng angkan ng Darfield. Sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng panimulang posisyon sa mga lungsod. Pangarap ng bawat taga-nayon mula sa katimugang nayon na lisanin ang mga bundok. Dahil dito, sa tuwing nakikita nila si Liza, para bang nakikita nila ang kanilang pag-asa. Anong ginagawa mo? Umiling si Tom Poster nang makita niyang nakapalibot sa kanya ang mga tao mula sa katimugang nayon ng angkan ng Darfield at ang iba pa mula sa nayon ng angkan ng Poster. Samantala, galit na sinabi ni Joey, sa tingin mo ba talaga ay tayo ang may pananagutan sa pagkamatay ni Liza? Sa tingin mo ba ay gusto ko talagang pakasalan ang isang katulad niya? Nakakatawa. Pagkatapos magsalita ni Joey, isa sa mga taga-nayon mula sa katimugang nayon ang nagtanong sa malalim na boses, bakit nagpakamatay si Liza? Alam mo na ang dahilan, di ba? Alam ng mga tao mula sa nayon sa timog na sina Tom Poster at ang iba pa ay may kasagutan sa kanilang tanong. Kung gusto mong malaman ang sagot, dapat mong tanungin ang pinuno ng iyong nayon. Mahinahong sagot ni Tom Poster, walang kinalaman ang bagay na ito sa akin o sa nayon ng angkan ng Poster. Sa katunayan, biktima rin kami ng pangyayaring ito. Bago pa makapagsalita ang mga taga-nayon mula sa katimugang nayon, humarap si Tom Poster kay Reagan, ang pinuno ng katimugang nayon, at tinawag, Pinuno Reagan. Si Reagan, na nakabawi na mula sa pagkabigla, ay kumunat ang noo nang rinig ang boses ni Tom Poster at nakita ang mga taga-nayon na nakapalibot kay Tom Poster. Agad niya silang sinaway, itigil mo na ito agad. Paalisan mo na si Pinuno Tom Poster at ang kanyang mga tao. Nang marinig ang mga salita ni Reagan, tiningnan siya ng mga taga-nayon ng may pag-aatubili. Karamihan sa kanila ay umatras, ngunit kakaunti sa kanila ang hindi gumalaw. Isa sa kanila ang nagsabi ng may sama ng loob, Pinuno, pinatay nila si Liza. Bumantong hininga si Reagan bago sinabing, walang kinalaman sa kanila ang pagkamatay ni Liza. Narinig mo ba yon? Walang kinalaman sa atin ang pagkamatay ni Liza, sabi ni Joey na may ngisi sa mukha. Kasunod nito, umalis sina Tom Poster at ang iba pa nang hindi lumilingon. Dahil sa mga salita ni Reagan, walang pumihil sa kanila sa pag-alis. Pinuno, bakit ka sigurado na walang kinalaman sa kanila ang pagkamatay ni Liza? Itinapon nila si Liza sa isang sulok at iniwan siyang walang pagpipilian kundi magpakamatay. Pinuno, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Tiningnan ng mga taga-nayon si Reagan ng may sama ng loob habang humihingi sila ng paliwanag mula sa kanya. Sige. Bibigyan ko ng paliwanag ang lahat, sabi ni Reagan habang tumatango. Pagkatapos huminga siya ng malalim bago niya sinabi sa malalim na boses, kanina, sinabi sa akin ni Tom Poster na si Felix Coulter, ang pangalawang young master mula sa pamilyang Coulter sa Descent Mountain City, ay umibig kay Evan nang pumunta ito sa lungsod kamakailan. Kasunod nito, nagdala siya ng isang makapangyarihang Diyos sa ikalawang sangay ng nayon ng Poster clan upang mag-propose ng kasal. Ang pangalawang sangay ng pamilyang Poster ay natural na sabik na makipag-alyansa sa pamilyang Coulter. Wala silang pakialam kung si Evan ay magiging isang babae lamang. Kaya naman, hindi sila nag-atubiling sumang-ayon agad sa alok. Gayunpaman, nang marinig ng pangalawang batang master na si Coulter ang tungkol sa nakaraang pakikipagtipan ni Evan kay Liza, siya ay nangutya at iginiit na ipadala ng nayon ng Poster clan ang pinakamasamang babae sa kanilang nayon upang pakasalan si Liza. Nang panahong iyon, may isang tao mula sa pangalawang sangay na bumanggit kay Joey ng ikaapat na sangay. Kasunod nito, pinangunahan ni pangalawang batang master na si Coulter ang makapangyarihang Diyos kasama niya sa ikaapat na sangay at inutusan si Tom Poster na ipakasal ang kanyang anak na babae kay Liza. Nagbanta pa nga si pangalawang batang master na si Coulter na wawasakin ang nayon ng Poster clan at ang nayon ng angkan ng Darfield kung susuwayin nila siya.
Napakadilim ng ekspresyon ni Reagan pagkatapos niyang magsalita. Nang marinig ang mga salita ni Reagan, nagalit ang mga taga-nayon. Sobra na ang pangalawang batang Panginoon na si Coulter. Bumantong hininga si Reagan at sinabing, nagpakamatay si Liza dahil ayaw niyang mapunta ang buhay niya sa kontrol ng ibang tao. Bukod doon, ayaw din niyang masangkot sa Darfield Clan Village. Base sa mga sinabi ni Felix sa nayon ng angkan ng poster, malinaw na hindi siya masisiyahan maliban kung mamatay si Liza o pakasalan si Joey. Kung tataka si Liza, tiyak na ibubugan ni Felix ang kanyang galit sa nayon ng angkan ng Darfield. Ang mga taga-nayon ng nayon sa timog ay napuno ng kalungkutan, kawalan ng kakayahan, at galit. Si pangalawang batang Panginoon Coulter ay may mataas na katayuan at may proteksyon ng mga makapangyarihang Diyos. Bakit niya kailangang pahirapan ang mga bagay-bagay para sa amin ng mga taga-nayon sa bundok? Sobra na ito. Napaka-unreasonable niya. Napaka-unfair. Napaka-unfair nito. Samantala, katulad ng ibang mga taga-nayon, sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung bakit nagpakamatay si Liza matapos makinig sa mga salita ni Desmond. Bagamat hindi niya matagal na kilala si Liza, kilala niya ng husto ang karakter ni Liza. Kaya naman, alam niyang nagpakamatay lamang si Liza dahil pakiramdam ni Liza ay wala na siyang ibang pagpipilian, at ayaw niyang hayaang ibang tao ang magdikta ng kanyang kapalaran. Ang Descent Mountain City ang pinakamalapit na lungsod sa Endless Mountain kung saan matatagpuan ang Darfield Clan Village, kaya naman, narinig ni Alvin ang tungkol sa pamilyang Coulter. Alam din niya na ang pamilyang Coulter ay isa sa iilang makapangyarihang pamilya sa Descent Mountain City at maraming negosyo sa lungsod. Higit sa lahat, mayroon silang hindi bababa sa 5 Diyos na nagpoprotekta sa kanila. May mga bulong-bulungan pa nga na ang isa sa mga Diyos ay isang intermediate God. Hindi lang niya ninakaw ang kasintahan ng isang tao, pinaglaruan pa niya ang buhay ng mga tao. Bulong ni Alvin sa sarili habang pinipikit ang mga mata na kumikislap sa hanggaring pumatay. Sa unang pagkakataon simula nang mapunta siya sa kaharian ng mga Diyos na ito, bumuhos ang mga emosyon sa kanyang puso. Marami na siyang pinagdaanan sa kanyang nakaraang buhay at kasalukuyang buhay kaya't napanatag ang kanyang puso. Gayunpaman, nang maalala niya ang sinseridad, pagiging matulungin, pagiging masayahin, at optimismo ni Liza, nakaramdam siya ng galit na nag-aalab sa kanyang puso. Magpahinga ka ng mapayapa, kaibigan ko. Tiyak na ipaghihiganti kita, bulong ni Alvin ng mahina. Umalangaw-ngaw ang hanggaring pumatay sa kanyang puso habang nakatingin kay Desmond na nakaupo pa rin ng mahina sa lupang may tadtad ng dugo. Liza. Sa sandaling ito, isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sumugod ang ina ni Liza sa sandaling iyon. Lumuhad siya sa lupa at nagsimulang umiyak. Bumalik sa dati ang katinoan ni Desmond at mabilis na niyakap ang kanyang asawa para aliwin ito. Nang makita ang eksenang ito, namula ang mga mata ng mga taga-nayon. Paano silang hindi malulungkot? Kung isasantabi ang katotohanang si Liza ang pinakanamumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon sa nayon, isinakripisyo ni Liza ang kanyang buhay upang protektahan ang katimugang nayon ng Darfield Clan. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong Darfield Clan Village sa libing ni Liza. Si Alvin, na nagplanong umalis sa nayon ng Darfield Clan, ay natural na nanatili para sa libing ni Liza. Ngayong nailibing na si Liza, sa wakas ay aalis na rin siya sa nayon. Gayunpaman, bago umalis si Alvin, sumigaw si Desmond, "Alvin! Anong problema, Tio Desmond?" Tanong ni Alvin. Dahil magkasing edad lang sila ni Liza, natural lang na tretuhin niya ang ama ni Liza na parang isang matanda. "Alvin, ibinigay mo na ito dati bilang regalo sa kasal ng aking anak. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, ngunit wala na siya rito para gumamit ng ganito kaalagang sandata," sabi ni Desmond habang iniabot niya ang special ring na ibinigay ni Alvin kay Liza. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na alam niyang may Emperor-grade celestial weapon na nakapaloob sa special ring. "Ginoong Desmond." Umiling si Alvin at sinabing, "Ito ang regalo ko kay Liza. Hindi ko ito babawiin kahit nandito pa siya o wala. Ikaw ang ama niya kaya tama lang na itago mo ito. Nasa iyo kung itatago mo ito o ibibigay sa iba.
Pagkatapos magsalita ni Alvin, nag-teleport siya palayo nang hindi hinihintay ang sagot ni Desmond. Muling lumitaw siya sa langit bago muling nag-teleport. Ilang beses niyang ginamit ang teleportation profundity bago tuluyang nawala sa paningin niya. Siguro'y kakaiba si Liang Tian para basta-basta niyang ibigay ang isang Emperor-grade celestial weapon, umiling si Desmond bago niya itinabi ang spatial ring at tumalikod. Pagkatapos umalis sa nayo ng Darfield clan, sinundan ni Alvin ang rutang itinuro sa kanya noon at nagtungo sa Descent Mountain City. Noong una, plano lamang niyang manatili sa lungsod ng maikling panahon upang matuto ng higit patungkol sa sitwasyon sa mga nakapalibot na lugar, ngunit ngayon, mayroon siyang gagawin sa lungsod. Gusto niyang ipaghiganti si Liza. Kasabay nito, nagkaroon ng kaguluhan sa ika-4 na sangay ng Poster Clan sa Poster Clan Village. Yumuko si Tom Poster at magalang na nagsabi, "Pangalawang batang Panginoon Coulter, sinunod ko ang hiniling mo at ipinadala ko ang anak ko sa nayo ng Darfield clan para ikasal." Gayunpaman, pinili ni Liza na magpakamatay matapos malaman ang nangyari. Bago siya namatay, may sinabi siya tungkol sa hindi pagpapahintulot sa ibang tao na kontrolin ang kanyang kapalaran. Isang payat na binata na nakasuot ng roba na brocade ang nakatayo sa harap ni Tom Poster na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay walang iba kundi si Felix, ang pangalawang batang Panginoon ng pamilyang Coulter. Isang payat na matandang lalaki ang nakatayo sa likuran ni Felix, nakapikit ang mga mata at nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Hindi mo hahayaang kontrolin ng ibang tao ang kanyang kapalaran. Nakangising sabi ni Felix nang marinig ang mga salita ni Tom Poster. Akala ba ni Liza na iyon ay matatapos na ang bagay na ito pagkatapos niyang mamatay? Hindi niya pinakasalan ang anak mo, ibig sabihin ay nilabag niya ang aking salita. Ikaw, magdala ng ilang makapangyarihang cultivator at sumama sa akin upang sirain ang Darfield Clan Village, utos ni Felix habang sumusulyap kay Tom Poster. 3,579. Wasakin ang nayo ng Darfield clan. Nanigas si Tom Poster nang marinig ang mga salita ni Felix. Hindi niya inaasahan ito. Nang sandaling tumingin si Tom Poster sa matandang lalaki na nakatayo sa likuran ni Felix, iminulat ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Felix nang may pagmamahal habang sinasabi, "Pangalawang batang Panginoon, sapat na ito para sirain ang katimugang nayo ng angkan ng Darfield." Tutal, may bulong-bulungan na ang pinuno ng silangang nayon ay naging isang Diyos. Ang pagsira sa buong nayon ng angkan ng Darfield ay tiyak na magagalit sa Diyos na iyon. Bagamat hindi natatakot ang pamilyang Coulter sa nayon ng angkan ng Darfield, magiging abala kung magdudulot siya ng gulo. Gayunpaman, kung ang katimugang nayon lamang ang sisirain mo, malamang nahahayaan na lang ng pinuno ng nayon ng silangang nayon ang bagay na ito kahit nagalit siya. Ang pagsira sa buong nayon ng angkan ng Darfield ay magtutulak lamang sa kanya sa mga desperadong aksyon. Kaya, dapat nating pabayaan ang natitirang 3 nayon. Alam ni Felix na tama ang matanda. Bahagyang kumunat ang noo niya. Nang humupa ang ekspresyon ng mukha niya, sinabi niya, "Sige, makikinig ako sa iyo, Lolo Quentin." Ang pangalan ni Lolo Quentin ay Quentin. Isa siyang simpleng Diyos. Hindi sapat ang taas ng katayuan ni Felix kaya karamihan sa mga Diyos sa pamilyang Coulter ay natural na hindi nakikialam sa kanyang mga usapin. Gayunpaman, si Quentin ay may malapit na relasyon kay Felix simula noong bata pa si Felix kaya karaniwan niyang sinusundan si Felix upang protektahan si Felix. Kahit ang kapatid ni Felix, ang batang Panginoon ng pamilyang Coulter, ay walang ganitong pribilehiyo. Ang kapatid ni Felix ay mayroon lamang isang napipintong Diyos na nagpoprotekta sa kanya. Dahil dito, hindi nang ahas si Felix na kontrahin ang mga salita ni Quentin. Kaya naman, nang marinig ang mga salita ni Quentin, tumango siya at sinabing, "Tama si Elder Quentin." Nakahinga ng maluwag si Tom Poster nang marinig ang mga salita ni Quentin. Talagang nag-alala siya tungkol sa pag-atake sa nayo ng angkan ng Darfield. Bagamat alam niyang mas malakas ang pamilyang Coulter kaysa sa nayo ng angkan ng Darfield, walang katiyakan kung ano ang gagawin ng nayo ng angkan ng Darfield kapag napadpad sa isang sulok. Kung totoo ang chismis na may Diyos ang nayo ng angkan ng Darfield, tiyak na maghihiganti siya sa angkan ng Coulter.
Dahil sa lahat ng ito, tiyak na masasangkot ang ikaapat na sangay ng angkan ng poster sa nayo ng angkan ng poster sa usapin. Tiyak na magiging masyadong abala ang pamilyang Coulter sa pag-aalaga sa sarili sa oras na iyon kaya wala silang oras para tulungan ang nayo ng angkan ng poster kung sakaling nasa panganib ang nayon. Ang Descent Mountain City ang unang lungsod na napuntahan ni Alvin simula nang makarating siya sa Profound Energy Land, isang realm of gods. Sa kanyang paningin, ang Descent Mountain City ay hindi masyadong malaki o masyadong maliit. Noong siya ay nasa Devata Realm, nakakita siya ng mga lungsod na 10 beses na mas malaki kaysa sa Descent Mountain Land. Natural lang, ang malalaking lungsod na nakita niya sa Devata Realms ay hindi maihahambing sa malalaking lungsod sa Realm of Gods. Lungsod ng bundok ng Descent, si Alvin ay nakalutang sa kalangitan sa labas ng lungsod ng bundok ng Descent, tinatanaw ang lungsod mula sa malayo. Mayroong kabuoang 8 pasukan sa 4 na direksyon. Bawat isa sa 4 na direksyon ay may 2 pasukan. Mga ledrilyo at bato ang ginamit sa pagtatayo ng mga pader ng lungsod, at may mga nakikitang marka sa mga ito. Makikita sa pader ang mga marka ng espada, kutsilyo, bakas ng palad, at maging ang mga marka ng kamao. May malalalim at mababaw na marka. Dahil sa mga markang ito, ang mga pader ay nagmumukhang matagal nang itinayo at nasaksihan ang paglipas ng panahon. Hoy! Mabilis na kumilos si Alvin habang lumilipad papasok sa Descent Mountain City. Nakita niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa paligid ng mga gusali, at napansin din niya na may kaunting tao na tila sinasadyang umiwas sa mga gusali. Nang makita ito, natitiyak niyang ang mga gusaling iyon ay pag-aari ng mga makapangyarihang pamilya sa Descent Mountain City. Tutal, tanging ang mga makapangyarihang pamilya lamang ang may kakayahang pigilan ang mga tao na pumasok sa kanilang mga establishmento. Pagkatapos dumaan sa pasukan, napansin din ni Alvin na may mga pulang bandila na nakasabit sa gilid ng mga gusali na may mga pangalan ng mga inn at restaurant. Ang mga bandilang ito ay parang gabay para sa kanya. Natural niyang alam na ang mga inn at restaurant ay pagmamay-ari rin ng mga makapangyarihang pamilya sa Descent Mountain City. Tassel Restaurant. Natuklasan ni Alvin na ang Tassel Sky Restaurant ang pinakamalaki at pinakaabalang restaurant sa Descent Mountain City. Ang gusali ay may 3 palapag at sumasakop sa isang malawak na lupain. Ang pangalawang pinakamalaking restaurant sa lungsod ay may 3 palapag din, ngunit ang lupang kanilang inookupahan ay kalahati lamang ng lupang inookupahan ng Tassel Restaurant. Higit sa lahat, ang Tassel Restaurant ay matatagpuan sa puso ng lungsod. Noong panahon ni Alvin sa mga makamundong kaharian at sa mga Devata Realm, nakagawian niyang maging pamilyar sa isang lugar sa pamamagitan ng pagtambay sa isang restaurant. Tutal, lahat ng uri ng tao ay nagtitipon sa restaurant upang magpalitan ng impormasyon. Marami siyang matututunan mula sa mga taong ito. Pagdating ni Alvin sa pasukan ng Tassel Restaurant, nakita niya ang ilang mga servidor na nakatayo sa pasukan. Isa sa kanila ang lumapit at malugod siyang binati, "Ginoo, mag-isa lang po ba kayo rito? Gusto niyo po bang kumain sa isa sa mga pribadong silid o sa pasilyo?" Hindi direktang dinala ng server si Alvin sa bulwagan kahit na mag-isa lang si Alvin. Alam naman niyang may ilang mga customer na nasisiyahan sa kapayapaan at katahimikan. Bukod pa rito, kailangan gumastos ng kaunti para makakain sa isang pribadong silid. Dahil dito, makakatanggap ng komisyon ang server. Ang bulwagan, gusto ko sana ng mesa sa gitna ng bulwagan, sabi ni Alvin. Dahil sa kanyang mahusay na pandinig, alam niyang maririnig niya ang lahat ng mga usapan sa kanyang paligid. Bagamat nadismaya ang server sa tugon ni Alvin, hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Inakay niya si Alvin sa isang maliit na mesa sa gitna ng bulwagan bago niya inilabas ang isang menu mula sa isang special ring at iniabot ito kay Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, "Sir, ito ang menu ng aming restaurant. Sa aming restaurant, kinakailangan ninyong gumastos ng kahit isang prominenteng celestial crystal kung gusto ninyong kumain sa bulwagan. Ang pinakamababang uri at pinakakaraniwang mga kristal sa Realms of Gods ay mga celestial crystal. Dahil karaniwan ang mga ito, sila ang naging pangunahing pera para sa mga nasa mababang uri. Sa kabilang banda, ang mga divine rock ay itinuturing na high-level na pera sa mga nakapalibot na lugar.
Hindi tumutol si Alvin at naglakad papunta sa kanyang mesa. Pagkalipas ng ilang panahon, maraming bagay na ang natutunan ni Alvin. Sayang, wala na siyang pakialam sa mga ito. Wala siyang narinig na anumang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. Babalik ako bukas. Ilang araw ang lumipas. Pagkatapos makahanap ng matutuluyan, pupunta si Alvin sa Tassel Restaurant at uupo sa gitna ng pasilyo. Pupunta ako sa restaurant ng 2 pang araw. Pagkatapos niyan, dapat akong maghanap ng paraan para makakuha ng mga divine rocks. Nagawa ng mga divine rock na mapabilis ang cultivation. Para sa isang taong tulad ni Alvin na nagmamadaling makamit ang pagkagod, natural lang na hindi na siya makapaghintay na makuha ang mga divine rock. Sa mga nakalipas na araw, nag-iisip siya ng mga paraan para makakuha ng mga divine rock. Ang pinakamadali at pinakadirektang paraan ay ang ibenta ang ilan sa mga gamit na hawak niya. Natural lang na hindi niya ibebenta ang mga bagay na magdudulot sa kanya ng problema. Kung hindi, baka patayin siya dahil sa kanyang mga ari-arian bago pa man niya makuha ang mga divine rock. Ngayon, pumunta si Alvin sa Tassel Restaurant gaya ng dati. Sir, ano po ang gusto niyong kainin ngayon? Ito na naman ang parehong tagapagsilbi. Nang makita niyang muli si Alvin, mas lalong sumigla ang ngiti sa kanyang mukha dahil matagal nang kumakain si Alvin sa Tassel Restaurant, at sa bawat pagkakataon ay pinaglilingkuran niya si Alvin. Gamit ito, babayaran siya sa bawat oras na gumugugol si Alvin sa restaurant. Higit sa lahat, sa tuwing pumupunta si Alvin, o-order si Alvin ng mga pinakasikat at mamahaling putahe sa restaurant na kapaki-pakinabang sa kanyang paglilinang. Sa kasamaang palad, unti-unting nawawala ng bisa ang mga putaheng ito pagkatapos kainin ang mga ito ng ilang beses. Tumango si Alvin sa server at sinabing, mayroon pa bang mga signature dish na natitikman ko? Sige, umorder ka na para sa akin. Kasunod nito, inilabas niya ang isang kitang-kitang celestial crystal at ibinigay ito sa server. Dahil naging matulungin ang server noong mga pagbisita niya, binibigyan niya ito ng tip tuwing pumupunta ito. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit masigasig ang tagapagsilbi sa pagseserbisyo sa kanya. Para sa tagapagsilbi, si Alvin ay isang mayamang customer na minsan lang niya makikilala sa buong buhay niya. Salamat po, Ginoo. Matapos tanggapin ang tip, agad na nagtrabaho ang serbidor. Samantala, maingat na nakinig si Alvin sa mga usapan sa paligid niya. Narinig mo ba? Ang babae ng pangalawang batang Panginoon ng pamilyang Coulter ay natagpuan ang sarili niyang isang magandang babae sa Endless Mountains 2 araw na ang nakalipas. Bukod dito, winasak niya ang katimugang nayon ng Darfield Clan Village para sa kanya. Oo. Nabalitaan kong walang nakaligtas mula sa katimugang nayon ng Darfield Clan Village. Nabalitaan kong ang Querida ay anak ng pangalawang pinuno ng nayon ng angkan ng Poster at ang pinuno ng pangalawang sangay ng angkan ng Poster. Tama iyan. Nabalitaan ko noong pumunta si Second Young Master Coulter para wasakin ang katimugang nayon ng Darfield Clan Village, may mga kalalakihan mula sa pangalawang sangay at ika-4 na sangay ng Poster Clan na sumunod sa kanya roon. Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat si Alvin. Nang makabawi siya ng katinoan, natuklasan niyang nabasag niya ang tasa ng tiyaan na nasa kanyang kamay. Naputol ang tali na nakahawak sa kanyang buhok, at lumipad ang kanyang buhok sa hangin kahit na walang hangin sa restoran. Putok. Inihagis ni Alvin ang 2 celestial crystal sa mesa bago siya tumayo at naglaho sa ere. Natigilan ang mga nakakita nito. Ito ang teleportation DPT. Bagamat karamihan sa mga customer ay hindi mga Diyos, hindi mahirap para sa kanila na makita na ginamit ni Alvin ang teleportation profundity mula sa batas ng kalawakan. Samantala, nang bumalik ang tagapagsilbi sa mesa ni Alvin, natuklasan niyang wala na si Alvin. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang 2 celestial crystals na tahimik na nakahiga sa mesa. Kung hindi babayaran ni Alvin ang pagkain, siya mismo ang magbabayad nito gamit ang sarili niyang bulsa. Aba, may kailangan siguro siyang asikasuhin ng madalian. Bulong ng server sa sarili. Samantala, nagtungo si Alvin sa Endless Mountain pagkatapos niyang umalis sa Tassel Restaurant at Descent Mountain City. Gusto niyang kumpirmahin ang narinig niyang pag-uusap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.